Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. At kung atin pong susundan mabuti yung mga pagbasa, sa unang pagbasa ay pinapakita sa atin ang pagbibigay ng Panginoon ng babala upang magkaroon ng pagtanggap sa pagbabago na kanyang gagawin. Ang pagsali ng kapangyarihan mula sa mga pinagkatiwalaan at mula sa hindi nakasusunod sa kanyang kalooban ay babawiin ang kapangyarihan at ipagkakaloob sa ibang manunungkulan bilang mga hari at tagasunod ng Diyos. Ngayon din naman, kung ating po titingnan yung pangalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma na napakasagana ng kayamanan ng Diyos at matarok na kayamanan, karunungan at kaalaman ay hindi manirip sa kanyang panukala, sapagkat ang Diyos ang tunay na nakapagbibigay ng kapangyarihan at nakakalam na lahat ng bagay. Kung kaya ang nagbibigay ng kaloob para sa mga tao at para sa ating kabuhayan ay walang iba ko hindi ang Panginoon. At sa Ebanghelyo ating narinig, meron pong isang katanungan dito na maaari maging sa panahon natin ay kinakailangan natin sagutin. Sabi ng Panginoon, sino raw ang anak ng tao ay sa mga tao? Parang sinasabi niya, sino ako para sa mga tao? At yung mga alagad niya ay kanya-kanyang sagot. Kayo po ay si Juan Bautista, sabi ng iba. Kayo po ay si Elias. At may sabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. O kaya, alam ng Panginoon na iba't iba yung kanilang mga pakiwari kung sino siya. O kaya, diretsuhan niyang tinanong ang kanyang mga alagad. Iyan yung sinasabi ng mga tao. Pero kayo, sino naman ako para sa inyo? At si Pedro lamang nakasagot, kayo po ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, paano nakilala ni Kristo? Paano nakilala si Kristo ng mga alagad? Ay depende po sa lalim ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung malalim ang kanilang ugnayan kay Kristo, makakilala nila si Kristo. Kung mababaw ang kanilang ugnayan, hindi nila ito makikilala. Kung kaya si Pedro lamang ang tamang nakasagot, kayo po ang Kristo. Ang sinasabi ni Pedro, kayo po ang Mesiyas, kayo po ang tagapagligtas. Kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang isinugo na anak ng Diyos na magpapatawad sa lahat ng mga kasalanan at magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung kaya't alam ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang iniintay na tagapagligtas, ang iniintay na magiging tagapagligtas ng mga tao ng sangkatauhan. Kung kaya pwede nating sagutin sa ating sariling ugnayan sa Diyos. Kung tayo ang tatanungin, sino si Jesus sa atin? At paano natin ito masasagot?
tulad ni Pedro, makikilala lamang natin si Jesus bilang Kristo, bilang iniintay na tagapagligtas, ay kung tayo merong malalim at matibay na ugnayan sa Kanya sa papaanong paraan sa pamagitan ng pananalangin. Kapag taos puso ang ating pagdarasal, kapag taos puso ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo sa pamagitan ng panalangin, nakikilala natin siya at matatanggap natin na siya yung tagapagligtas. Pero kung wala tayong buhay panalangin, hindi natin siya makikilala. Kung kaya, ito po yung dapat nating maging panuntunan para sa tanong na sino ako para sa inyo. Masasagot lamang natin yan kung tayo ay mayroong pakipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng araw-araw na pagdarasal, pagsisimba, pagtanggap ng komunyon, at pakikipag-ugnayan sa pamagitan ng ating pagiging mabuting tao at pagtulong sa ating kapwa. Sa gayon, masasabi natin na ang ating kaalaman tungkol kay Kristo ay hindi nakabatay lamang sa aklat, hindi nakabatay lamang sa reliyon, hindi nakabatay lamang sa mga nakikita natin at naririnig, kundi bagos na kabatay sa ating personal na ugnayan kay Kristo sa pamagitan ng panalangin. Kaya pwede po nating tanungin ang ating sarili. Kilala ba natin si Kristo? Paano natin siya nakilala? At gaano kalakas at katibay ang ating ugnayan sa ating Panginoon? Kung kaya nakikilala natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.